Napapalaban ngayon ng ating mga candidate grandmasters na sila I.M. Paulo Bersamina at I.M. Arca sa 23rd Bangkok Open 2026 ngayon po, no? At napaharap sila sa mga grandmasters ng ibang bansa. 2 games po ang ating pag-aaralang matindihang laro ng ating mga kababayan doon at papakita ko sa inyo ang standing din. Pero bago yan, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Kung inyo pong maaalala, naging laro ito ni Sindarov versus Pragnananda na kung saan si Sindarov ay nagbitaw ng sakripisyong isang pyesa at papaano ba na i-converte. Why to play and win ito mga kamatyas? Pakirecall nyo po kung naaalala nyo ang binitawang tira dito ni Sindarov. At kung hindi nyo pa nakikita ang game, paki-analyze nyo po at lapag nyo sa comment section. Please po no, ang inyong mga kasagutan at pupusuan natin yung effort nyo mga kamatyas. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, downloadable po sa Play Store at App Store. Napakagaganda ng mga puzzles dito. Grab yours now. Free lang ang paggawa ng account dito mga kamatyas. Alright, unang bakbak ang papasadahan natin. Laro ng ating kababayang candidate GM Paulo Bersamina versus ang kaharap niya dito ay Grandmaster ng Netherlands na si Harmen Jonkman. Okay, at mamaya sunod natin kay I.M. Arca. Ang ginawa ni GM, nag-E4, nag-C5 naman si I.M. Pau, Knight F3, Knight C6, nag-C3. Ayan. Dito po mga kamatyas, sa regular na Sicilian na nakikita natin, kaunting kaalaman lang po sa opening, lagi nating nakikita yung D4, di ba? Tapos kakainin, Knight takes D4, natural na main line na palagian. Ano? Pero itong C3 ay tinatawag pong Sicilian Alapin delayed variation kasi may Knight F3 na delay lang. Ang proper kasi ng Sicilian Alapin mainline, wala pa yung knight nandun pa sa G1, tapos nagsi-C3 kagad. Pero isa lang po ang gustong mangyaring goal, mabuo ang sentro. Na kung ang black ay kakapture sa D4, pawn ang ipang-kakapture at hindi po knight. Yan, medyo ambitious itong Alapin eh. Gusto talagang kanyang-kanya yung sentro eh. Pero, na-develop na rin po yung teorya pang kontra dito. Isa po ito sa pambasag dyan. Another line ay Knight F6. Tinetret kagad yung E4, may pang-istorbo kagad, no? Pero itong D5, yan po ang pinaka-common na pambasag kagad sa diskarte ng white na buuhin kagad ang sentro. At yan po tinira ni I.M. Pau, Queen takes D5 at nag-Knight A3. Medyo tricky po yan, ano? Pwedeng lumundag yan sa C4 or sa B5 para yan ang mga threats na gustong gawin ng puti. At nag-Bishop F5. Ayan, dito naman po, okay, dinevelop yung bishop pero ito yung nakikita kong maganda dyan na paparating. Rook D8 para i-pressure yung D-pawn mamaya, no? Yan ang mga diskarte. Labas muna ang bishop at kapag nag-E6, wala pong naiipit na bishop dito. Kaya nilabas muna ni I.M. Pau. Nag-D4 na. Control the center. Kinakapture talaga yan. At Bishop C4. Ayan, medyo tricky pala tong GM na to, no? Pagka ganyan po datingan, medyo tricky yan at aggressive, tactical din yan. Kailangan ingatan po yung mga ganitong klaseng style. Biro nyo, binibitin yung po, no? Queen E4 check. Bishop E3. Ano? Grabe, tricky talaga tong GM na to. Pinapasubo sa pawn. May threat, nakita ko na. At dito po nag-E6. Another accurate move by I.M. Bersamina. Ang galing ng tira. Bakit po? Kasi kung kakapturin ito mga kamatyas, ayun o. Ayun. Na dito walang option. Nababantayan ang black. Hindi pwedeng tumawid dyan kung iiwas. Walang option. Kundi capturing yan, may knight G5 double, maku-queenless. Nako, wala na. Pag na-queenless, mahirap na yan sa black. Wala na yung queen eh. Okay po, at balik tayo. Takes. Yan, Queen E4 check, Bishop E3. So, hindi pwedeng capturing po, ano? Kasi may kain doon. Kaya, nag-E6 lang dito. Accurate para wala na yung capture doon. At talagang kukunin na talaga yan. Pero syempre naman, ba't naman ibibigay yung isang pyesa? Suicide yon. Kinapture na ng pawn. At nag-Bishop to B4 check. Istorbo muna. King E2. Ayun. At yan po ang lumalabas na novelty. Bagong tira, pero hindi lahat ng bagong tira. Pag sinabing bagong tira, good move gagad. Bad move nga binigay ng computer eh. Dito po ang palagian ayon sa chess database ng
Chess.com, King F1, 6 na laro ang nakatala. O, King F1 lang lagi ang tira dyan. Kasi nga, kung magda-knight D2 harang, kakainin yung pawn. Kaya pwersado king ang gagalaw eh. Di naman makagalaw ang bishop, nakapin. King talaga gagalaw, pero wag naman sa E2. F1 dapat. So itong king E2 ay totally novelty. Wala na sa libro, iga nga. Kinapture ni IM Pao. Good move ba yan? Dito kasi dalawa tira, no? Pero nasa top 2 yung tira ni Knight G7 kasi number 1 dito. Wag mo nang kainin yung knight. Pero syempre tama rin yan kasi pumangit po yung pawn structure eh. Saka dinevelop Knight F6. Nag-rook E1. Ayan. Pagka ganyan po, tatakas na yung king. Kumbaga, pag ang king nakarating sa G1, parang nakapag-castling na rin. Ang tawag natin dyan ay artificial castling. Di ba? Nag-bishop G4. Ayan. Ginugulo ni IM Pao. Ayaw niyang palayain na makatago yung king. At kinapture po kagad. Talagang pininsala dito ni IM Pao ang pawn structure. Dalawang double pawns. Pininsala ang pawn structure at nag-castling sa queenside para trabahuin naman ang pawn sa D4. So ito po yung mga endgame applications. Kaya napakahalaga po ng pundasyon ng endgame understanding eh. Pag malakas ka sa endgame, malayo na tatanaw mo, yan ang mga decision making na magaganda. Tingnan nyo po ang pawn islands. 1, 2, 3, 4. 4 pawn islands. Ang sabi dyan ay pangit na pawn structure. Samantalang kay IM Pao, 2 pawn islands lang. Napakainam. Bishop pair versus knights pero malakas ang knights dito. May target pa sa D4. Nag-rook C1. Talagang tricky player talaga tong si GM. At nag-knight D5 muna. Pinalakas muna ang knight sa gitna. Dito po kasi mga kamatyas, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi po kinapture yung pawn sa D4? Meron kasing bishop takes E6. Dalawa ang chumicheck. Kaya baliwala. Nakakuha ka nga ng pawn, nakapingas din naman siya. So laging dapat maingat tayo sa ganyan mga kamatyas. Dapat tayo talagang alistong-alisto. Tinitignan natin ang lahat ng anggulo. Ayan. Knight D5. Nag-rook B1. Grabe mga forma ng mga tore. Hindi rin biro yan. Rook D6. Ayan, kumbaga parang nakakaramdam dito si IM Pao na, teka muna, yung mga tore nakaporma na. Pwede kasi mag-bishop B5, i-pressure yung knight, kaya inunahan na niya ng depensa yung knight. Nag-bishop G5. Ayan na naman, another tricky technique na naman, At para maiwasan din po yung pagpatong ng tore as battery. Ayan, libre yun po, pero hindi nga po pwedeng capturing yan, dahil sa lakas ng tore. At nag-H6 muna. Umatras, doon naman susundutin, G5 binabol, nag-bishop G3 at binarhan ng knight. Yan ang dapat. Kailangan barhan talaga yan kasi very powerful po ang mga tusok-tusok, lalo na dalawang bishop yan. Naku po, matusok yan. Nag-bishop B5, ayan na nga, tiniret ang knight sa C6. Okay, nag-battery na. So bago po kuhanin ito ay kailangan pahinuging lubos. Kailangan hinog na hinog bago kunin. Kasi hindi pa pwedeng kunin ngayon Laging may bawi ang puti At kinapture na po ni GM, binad mo ba ang decision na yan. Dapat daw ang tira ay rook B4. Grabe. Okay, hindi pwedeng kainin. Nakapin, Tapos rook B4, extra support sa D4, tapos meron pang idea na ilalagay yung tore sa C4 para talagang i-pressure ang knight sa C6. Kumbaga mga last chances na lang dito ng white na gumanda at masabing may sipa at may counter. Okay? Pero kinapture kagad, masyadong nainip kagad Takes. Ayun, yung D4. Paano yan? Kinain, kain, at nag-rook B4. Okay, nauwi po sa rook and pawn ending na dito masasabing pagkaganyan ng evaluation bar, positional decisive advantage na ang black dito. Pero syempre, rook and pawn ending to, kailangan i-work out ng maingat. Nag-rook D5, good move. Nag-H4, King C7, ayan. King must be active pag endgame na. Nag-A4, nag-A5, atake muna sa tore, rook C4, at nag-King D6. King G2. Ayan, diskarte pong King G2 ay didikit yan dyan. Atakihin talaga yung pawn F4. Pero nag-F6 muna,
F6, ano plano? Baka mag-E5 mamaya? Nag-King H3, oy, tatawid. Hindi pwede. Kailangang ilak ang dadaanan. Bumaba uli. So dahil nakakommit na yan, baka dito naman dadaan. Nag-E5 na, ayun. Kasi nga po parang gustuhin mang atakihin yung pawn sa D4 pero parang hindi ganun kadali. Ano? Kasi iniisip ko po dito, Rook F5, tapos King D5, tapos kainin yun, double attack, no? Kaso imagine niyo po, Rook F5, King D5, may Rook C5 check lang eh. Pag kinain, may kain lang din sa Pawn C6 na maiiwan eh. Na-imagine niyo po mga kamatsas, no? Kaya nag-decide dito si IM Pau na i-E5 na lang. Kain, at least, yung double pawn na repair na. At nananatili pa rin mayroong dalawang double pawns dito ang puti. Pangit na pawn structure pa rin yan. Nag-rook C2, syempre kailangan ingatan dahil mag-rook dito na, kakainin na yung pawn talaga sa A2, nag-C5. So ito na yung time para islog-islogin, unti-untiin na i-progress ang pass pawn. Nag-rook B2, hanap ng mga sundot-sundot, nag-C4. Wala nang pake si IM Pau, kahit i-check siya, angat lang, pero yung progress ng sipon dyan ang very vital mga kamatsas. Chumek na nga, wala na. Kasi kung mag-iintay lang po, wala na rin eh. Kahit na pagpalagay na yung king nandyan, naka-cut off ang king, nababakuran ng tore, walang tulong na magagawa eh. Samantalang ang gagawing strategy, king C5, push, king C4, hanggang sa mai-promote ang pawn. Kaya, domesperate, check. King C5, check. King C6, nag-rook to B8. Bakit ayaw doon, ano? Ayaw ni IM Pau doon. Ano meron? Sandali lang mga kamatsas, ano? Pag dito, dito kasi pupunta. Tapos baka makatawid na ganon. Ayan. Sige. At least na-gets natin mga kamatsas. Balik tayo. Nag-King C6, Rook B8, Rook C5, ayun ang diskarte. Rook behind your pass pawn. Ayan, kung ikaw naman ang kumukontra sa pass pawn ng kalaban mo, ang principle, Rook behind your opponent pass pawn. Laging ganun eh, behind, nasa likod. Ito maganda. Walang tore sa likod na pipigil, dire-diretso talaga yan. Check, iwas lang. Check ulit, ganun. Obligadong bumaba. Hindi pwedeng hindi bababa ang tore dyan. C3, Rook C2, and ayun na po, papunta na. Okay, ayun, gumano na, King E2 at nag-Rook D5 para pag umalis ang tore may check. Pero nag-abang lang, King E1, nag-Rook D7, abang lang din at nag-Rook E2. So pang-atake sa Pawn E5 at nag-Rook. Ayun, naku, threatening matches oh. Kinain na po yung pawn pero very easy. Rook B1 check, King E2. At dito po ay nag-C2 na pa-resign ang Grandmaster ng Netherlands. Katimit pala ni Anish Giri to, taga Netherlands din. Magpo-promote na po ng Queen. Ayan, nakasungkit po ang ating kababayang si IM Bersamina ng upset sa Grandmaster ng Netherlands. Nako, congratulations IM Pau. At susunod naman natin, bago natin tignan ang standing nila doon at pairing, ay kay IMR ka naman kontra sa Grandmaster ng India. White dito ang ating kababayan, tumira po ng C4, English opening, Knight F6 si GM Ganguly, Knight C3, nag-E5, ayan, English opening ang pinasukan, Knight F3, inatake muna ang E5 at dinedevelop talaga with protection, at nag-E3, ayun, medyo iniba ni IMR ka ang diskarte. Dito po kasi sa proper ng English, nag-G3, tapos Bishop G2, yan ang proper eh, pero itong E3, medyo hiwalay na po ito sa discarding main line pero magdi-D4 yan. Tingnan natin. Nag-D5, inunahan kagad ni GM ng paluwag sa sentro. At nag-Bishop B5. Ayan, para may threat kagad na Knight takes E5. May pressure kagad. Kinapture ang Knight. Takes para naman maka-Bishop D6. Kasi hindi po makaka-Bishop D6 kung may hanging Knight na makakain. Kaya kinakain muna talaga yan sa discarding theory na to, no? Bishop D6, suporta sa E5 at D4. Gusto ko po yung white dito, maganda ang kasi may pressure kagad sa E5 palaging hinahabol ang black eh. Okay, Bishop D7 para may anti-pin na nag-Queen C2. Ayan. Dito po mga kamatsas, konting kaalaman lang din po, no.
Baka mapaisip kayo, Coach, ba't hindi po kinapture yung knight? Na tipong makukuha naman yung pawn sa e5. O halimbawa, capture. Tapos ka-capture dito sa pawn e5, yun nga lang may sabayang bishop takes. Tapos pag nag-queen takes, may bishop takes e5 lang din. Tapos may threat pa sa pawn c3. Okay? Pero equal-equal lang din naman tong linyang to. Yun nga lang, parang panablahan kagad ang datingan. Ano? Mas maganda po kasi yung talagang lalaban eh. Okay? Balik ko lang ng konti. D4, bishop D7. Kaya dito ang ginawa ng ating kababayan, nag-queen C2. Ayan. So, bookline pa, no? Castling, nag-rook B1. At dyan na po lumabas ang new move, novelty ni IMRK. Kasi ang old lines dito na nakatala pa, castling, may tumira na rin ng bishop D3 at may tumira na rin po ng D5. Okay po, mga kamatyas? Dito tayo sa rook B1. Kinapture ang pawn D4. Kumapture din. Ba't ipon? Nagpapacheck? Para may ganon. May labas lang naman. Okay. Queen E7, check. Bishop E3 at dito nag-bishop F4. Aba, talagang hinabol po ng pressure dito. Bago ko po ipakita ang good move na ginawa ni IMRK, no, shout out ko lang po ang AQ Prime na si Attorney Alegre na naglalaro ngayon sa Bangkok Open. Siya po yung may-ari ng AQ Prime. Sa mga gusto pong manood ng pelikulang Pilipino, kahit mga dati pa, nila Fernando po, nila Dolphy, nasa application po ng AQ Prime. Ayan, may pang-adult movies, may pang-kiddies, may pang-bata na movies din. Ayan, kung merong Netflix, meron pong AQ Prime. Shout out sa'yo, Attorney Alegre. Ayan, good luck sa'yo dyan sa Bangkok Open. Okay, bishop F4, hindi po pinansin ni IMRK, nag-castling lang. Yan ang mga good move na diskarte. Okay? Kinain-kain, ginarab nga ni Ganguly. Oh. Kinagat ang isang pawn at nagking H1. Ito po yung mga discarding pagpapalamang ng isang pawn sa kalaban. Pero, lalabas naman ng mga pyesa. Ang importante po, number 1 sa chess ay pieces, activities, developments, forma ng mga pyesa, position, yan ang number 1. Pangalawa lang po ang material. Lagi nyo po tatandaan yan, ha? Ayan, kaya tama yung naging decision kasi, ayan, lumalabas yung mga pyesa, inatake yung queen. Queen H6 at kinain na kain, knight E5. Yun nga lang, syempre, responsible ka pa rin sa ibinigay na sacrifice kung ikaw ang puti dito. Responsible ka dapat. Dapat mapaganda mo talaga forma ng developments mo. Doon nga yun nga yung kapalit mo sa isang pawn na sacrifice Okay, rook A8, nag queen F2, okay? Ayan, may mga pressure sa F7. Queen G7, tinabihan na po para suportahan ang pawn F7 at nag rook E3. Plano dito ni IMRK, papatong po yan para mapalakas battery sa E-file. Nag F6 at kinapture na po yung bishop. Takes. Yan, rook E1, no? Kahit lamang ng isang pawn dito si Ganguly, pero medyo double po na kasi kaya baliwala na yung lamang na isang pawn. Queen F7 at dito nag H3. Ayan, para sa inyo pong kaalaman, itong si Ganguly ay kabatch ni Grandmaster Mark Paragua natin. Time ng World Juniors, mga nakakalaban ito ni GM Paragua. Takes at nag F5. Okay, F5, mukhang mag-F4 at nag-Queen E2. Ayan na, ginarab na dito ni Arka ang malakas na control sa E-file. Nag-F4, Rook E7. Pero ayun, expected naman talaga yung Rook E7 pero ang baon-baon pala dito ni Ganguly yung F3 para maka-counter. Pero kinapture lang, takes. And then nag-King G2 muna para suportahan. Sasabihin ko sana rook takes Angat ng king, suporta muna, kinain at kinain. Konting tips lang po mga kamatya sa pag-aaral ng endgame, Pagkatapos nyo pag-aralan ng lahat ng pawnless endgames, sunod nyo ang king and pawn ending or endgames, Tapos sunod nyo na kagad ang rook and pawn endgames. Kasi madalas lumabas ang rook and pawn Okay? Kaya kagaya ng laro ni IM Bersamina kanina, rook and pawn din yun. 'Di ba? At sa mga libro po, Jeremy Silman Endgame Books, mga libro ni Arthur Yusupov, libro ni John Nan, magaganda po yung mga endgames na yan. Mark Dvoretsky, yan po yung mga recommended books ko sa inyo na magandang aralin pagdating sa endgames. Okay, Rook C4. Kasi po dito mga kamatyas, kung check para ambitioning kuhanin yon, nakabitin lang din naman yung pawn
Kakainin lang din. Okay, so gusto dito ni Ganguly kuhanin ng pawn d4, pero kinain na yung pawn a7, takes, may rook c7 at rook c4, pero pamigay na talaga yung a pawn. Talagang itutuloy-tuloy yan. Eh, hindi na pinatagal kasi magtutuloy nga. Kinain na ni Ganguly, kinain. So dito po, kahit lamang ng isang pawn ang black, eh, sa ganitong pag-aaral ng endgame, drawish ito mga kamatyas. Paano ngayon i-convert ng black kahit ba lamang siya isang pawn eh? Eh kaso nasa isang side lang eh. Nasa king side lang kasi. Hindi naman hiwalay yung isang pawn kaya medyo madali pong sanggahin ito ng white. So ito po yung diskarte no, pabalik-balik lang para binabakuran dito ni IMR ka na yung king ay ma-activate na lubos. Kumbaga parang bakod lang, hindi ka pwedeng ma-activate. Yan ang sinasabi sa black king. King h6 at rook c5. Yan ang mga teknikan. Bakod-bakod lang para di makadikit yung king. O, rook e7, king g3, king g7, rook a5, king f6, check, harang. O, dito muna. Kung sa bagay, parang kahit anong itira mo dito, parang parang hindi matatalo talaga puti eh. O, abang-abang lang, abang-abang. O, ayan na. Check, gumanon. O, abang lang. King opposition. Ganon, abang lang din para walang check. Ganon uli, check. Doon sa kabila, lipat doon para doon naman sa kabila. Check. Rook F5 checking E4. King E6, check ulit. Gumanon, check ulit. Tago. Ayon. Para pagbaba ng king, ay totally safe ang pawn sa H4. At dito nag-rook C5. King F3. Check, baba lang. Check, ayun. Dito po, nag-agreed draw na sila. Okay, hindi tinalo ng Grandmaster ng India itong ating candidate Grandmaster na si Arca. Bakit po sila candidate Grandmasters? Again, meron na po kasi silang mga GM norms. Ganyang katibay ang ating kababayang mga candidate Grandmasters. Ano? Ito naman po ang kanilang mga standing dito, mga kamatya. Silipin po natin. Alisin ko lang yung kanilang mga larawan. Ayan. Okay, di ko na alisin yung aking score blocker ha. Ayan, oh. Ito po yung pairing mamaya, no? Round number 7. Oh, ang top board si GM Nigel Short. Ayan, kung maaalala nyo po, no? Nakalaro ko to si GM Nigel Short. Maraming beses na sa chess.com. Yan, nakachamba rin tayo ng pakurot-kurot na score. Kalaban niya ay ang leading ng Vietnam. 5.5 ang score out of 6 round. Isang tabla lang ang nawala sa kanya, no? At ang highest pointers natin ay si IM Bersamina. Sa board 13, mga kamatyas, ang kaharap niya mamaya ay si International Master Ragnarsson Dagur ng bansang, yun lang, ano kayang flag yan? United Kingdom? Yan. So, ayun, si National Master Kasiguran nasa board number 23. Okay, kababayan natin. At si IMR ka naman nasa board number 32 kalaban ang WFM ng Kazakhstan yata yan. Okay po. So, Tonggia Edward. Yan, taga Cavite po yan. Ano? Naglalaro din pala. Board number 44. Okay, so yan po ang mga kababayan natin dito. Susubaybayan po natin. Especially kung may makakaharap na Grandmasters ang ating mga kababayan dito ay papasadahan natin. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.